Good evening everyone and welcome to Ninja's Life. So meron na naman tayong job na i-explore mga tol sa mga hindi trip yung ginagawa ko, sa mga hindi gusto yung ginagawa kong nag-i-intro, tol, pasensya na. Nag-i-intro ulit ako. Pero sa mga tropa naman natin dyan na supportang tuna, ayan. Ito na naman tayo mga tol. Gagawa na naman tayo ng video for our new class, which is Ninja. So, ang Ninja class is meron siyang dalawang build. Meron siyang magical type and magical damage and meron siyang physical damage. Hindi ito katulad ng dancer na ang clown is nakalock sa int and ang dancer nakalock sa agi. Hindi ganon. Dito sa ninja, meron kang freedom. Kung gusto mong lalaking character mo, kung gusto mong magic damage, yes, pwede. Kung sa babae ka naman, gusto mong physical damage, magical damage, yes, pwede. Both gender, pwedeng i-explore ang physical and ang magical damage. Pwera na lang yun sa weapon na gagamitin mo. Ano bang weapon yun, Mada? For magical damage, tol, ang weapon na need nyo is ang shuriken. And then for physical damage, ang need nyong weapon is ninja sword. Ayan, iba to sa mga sword ng knight ha. Tol, pang ninja to. So ayan yung need nyong gamitin kung gusto nyong mag physical route. Ngayon, merong ibang mga uh, hindi katulad, sabi ko hindi katulad ng Bard and Clown na meron silang big differences. Pero sa ninja, kapag next job ng female at ng male class na ninja, meron sila nagde-differ na skills. Which is hindi ko pa matatakal kasi hindi ko pa alam kung ano yon. Though nabasa ko na siya sa Facebook skill post ni Rox, pero ayoko muna siyang i-share kasi hindi ko pa naman talaga siya totally nagagrasp o totally nagagamit pa. So dito muna tayo ngayon sa first level, which is ninja. Check na natin ngayon yung skills ng ninja and I will share din sa inyo yung grinding setup ko while I'm using my ninja. So ito yung skills. Sa far left part ng screen, ayun yung mga physical skills natin, tol. Ito yung gagamit ng sword. Ninja sword, passive yan. So once may nagamit mo yung sword mo, naka-equip ang sword mo, meron kang physical attack and P-pen, additional P-pen. And then north wind, area damage, mist slash, ayan, kage mo siya. Hindi ko siya may detailed ng sobra kasi hindi naman yun yung build ko. Pero, just to give you information, yan yung mga physical damage part. Yung mid part, iwan muna natin saglit. Mamaya natin babalikan. Yung pinaka nasa far right side ng skill, ito naman yung magical damage part, which is yun yung ginagamit ko, nakashuriken ako. First is Huma Shuriken. Again, bibigyan ka ng additional magic attack pag naka-equip yung Shuriken and magical penetration. Next is Throw Huma Shuriken. So may malaking Shuriken siya na ibabato. Wait. Check natin ha. Hintayin natin. Uy, ayun, may shuriken. Ayan yan tol. So, ang skill na yan is kapag ang target mo is nasa dulo ang target mo, magbabato siya ng malaking shuriken, tapos titigil siya doon ng 3 seconds. Kung ang target mo, kung ang target mo ay nasa harap lang, which is dapat ganun, kasi para ma-maximize mo yan, doon na siya na magbabato ng shuriken. So, doon na siya ikot ang iikot. So, yun yung pinaka-mechanics ng shuriken na to. So, magbabato siya ng shuriken sa endpoint o sa target ng binatuhan mo, titigil siya doon ng 3 seconds tapos the damage na yung AoE damage siya. So meron siyang 65% damage magic attack all nearby enemies. Yan. And then next is yung Sweeton Wave. Yung Sweeton Wave naman yung nakikita nyo na parang SS ni Nami. Kung LoL players kayo, all Wild Rift players kayo to, ayan yung parang skill ni Nami, yung SS niya. Na parang stun ba o knock up na pero matitigil yung character mo eh. So yan yung Sweeton Wave. Ang ginagawa naman ng Sweeton Wave is i-reduce nito yung movement speed and attack speed ng character na tatamaan niya if hindi ka ninja. If ninja ka, hindi gagana sa yung ano na yon, yung effect na yon. Ayan. So, a wave is summoned. Mag-wave siya kada ganun parang ano to eh. Tinan nyo ha, parang Naruto to tol eh.
Parang gumaganon siya eh. Feeling ko gumaganon siya eh. Tingnan nga natin. Ayun! Mabilis lang to. Nagaganon siya para sa Naruto. Kada ganon niya, kada ganon niya, isang wave yon, isang wave. So, meron siya, mag-deal siya ng 80% magic attack, and then ninanakback niya, tol. Ninanakback niya. So, meron na tayong idea sa PvP nito. Gagawa tayo ng separate video. Pero meron tayong idea sa PvP na kapag walang knockback card resistance ang kalaban mo. 'Di ba nakakaasar kapag may mga tank type tayo na kalaban, tol? Yung mga paladin na sobrang kukunat, hindi malakas yung damage nila, kaso nga lang sobrang nasusustain nila yung laban, nababawasan na mamatay ka at the end kahit pa 1v1 kayo, mas mataas yung stats mo sa kanya. Ganun sa kalala. Ngayon dito, tol, meron na tayong solusyon dyan kasi pwede mo siyang ipin sa pader. Idea ko lang to, hindi ko pa nagagawa sa KVM. Idea ko to, kapag na-sweeton mo na-sweeton yung paladin or any tank sa corner ng map ng KVM, stuck na siya doon unless ma-disable ka, unless ma-stun ka, or unless ma-silence ka. So, medyo maganda yung mechanics na yun. Pero, sa mobs, itutulak niya yan. Check natin to ha. Parang tinutulak niya yung mobs eh. Ayun, nakita nyo, tinutulak niya yung mobs. So, ayan yung skill effect niya. Next naman is yung Sweeton Vortex Shuriken. Kapag yung Sweeton Wave, nag-cast ka ng isang Sweeton Wave, meron kang ma-earn na watermark. Dalawang water, basta may earn ka na watermark kapag nagsusweeton wave ka, which is ito, makikita nyo. Ayan, and then yung nakapalibot sa akin na parang yin-yang na blue, ayan yung watermark. Kapag meron ka nyan, pag ginamit mo naman tong Sweeton Vortex Shuriken, is same mechanics to ng Throw Huma Shuriken. It's just ito, lesser damage yung gagawin ng Huma Shuriken na alam ko lesser to eh. From 65 to eto 41%. Ayan, lesser damage pero may slow effect. Ayan, pero may slow effect siya. So, kung talagang gusto mong ipin down yung character na kakalabanin mo sa KVM sa corner ng map, pag sinuwiton mo, suwiton, ano bang tawag dyan? Kapag sinuwiton mo siya, tapos Vinortex Shuriken mo pa, tol, sobrang nandun na yan sa dulo. Magtangka man yung maglakad palayo, tol, it's either manakback yon or slow yung slow yung movement speed niya. Ayan. So, yun yung mechanics ng skill ngayon na ginagamit na first level yung first level niya, which is ninja. Punta naman tayo sa mid. Sa mid naman is yung throw shuriken. So, ang tawag dito is adaptive damage. Meaning, kapag physical yung build mo, physical damage siya. Kapag magic yung damage mo, magical damage siya. And ito, tol, technically, wala tong fix cooldown. Once okay siya, bato lang siya ng bato. So, napakasakit nito. Technically, napakasakit ng damage ito. Pero may downside yan. Ang downside yan is kada bato mo, meron siyang, for example, to level 8, meron siyang, magko-consume siya ng 780 Zenny kada isang bato. So, tinry ko tong gamitin sa grind, hindi siya effective kasi sobrang magdi-deplete yung Zenny mo. Pero feeling ko okay to pag mag-BBH ka. Kaso magdi-deplete din yung Zenny mo. Siguro sa latter part ng game or sa endgame na sobrang bilod-bilod na yung Zenny mo, pwede mo sigurong gamitin yan. Pero ngayon, hindi siya feasible sa akin. Kaya ako lang siya nalagyan ng 8 for now. Kapag nag-i-instance ako, kunyari GTB, ganyan, para mas madaling matapos, hindi naman siguro babawas ng 500k Zenith yung magagamit ko dun sa tatlong instance na yon. So, dun ko siya ginagamit kaya may level 8. Yung reverse tatami naman, parang, kapag umapa ka dun sa rectangular square na yon, para siyang mini hook, parang igaganon ka niya, parang mini hook yung effect niya. So, okay din to sa KVM. So, ito yung skills ng ninja, and as I've mentioned, magical type ako. So, ito naman yung grind na ginagawa ko. Sa mga nagtataka bakit nasa poison spore ako, yun po talaga ang technique ko sa pag-grind ng rocks. Nandito lang talaga ako hanggang mag-change job ako. So, meron akong 4 jobs na need pa.
para mag change job. So, onti na lang bukas pag reset ng board question, baka feeling ko magja-job 50 na yan. So, kasama ko rin dito si Mrs. Armada, yan. Ayan ang ating pare. That's my wifey. Ginawan ko siya ng character kasi gusto niya maglaro ngayon ng rocks. Ito try niya ulit maglaro ng rocks. So, ang grinding ko is dalawang skill lang mga tol. Ayan, so Sweeton lang na level 5 and then throw Huma Shuriken na level 8. Tol, bakit hindi mo ginagamit yung Sweeton Vortex? Bakit hindi mo gamit yung tatlong skill na yan? Kasi tol, isa lang yung cooldown ng Sweeton Vortex and throw Shuriken. So mamimili ka lang kung anong gagamitin mo diyan. For this instance, hindi ko naman need na slow yung kalaban. Ang need ko is mag-deal ng massive damage. So, ang pinili ko is yung throw shuriken kasi 65% magic attack siya. Kapag yung Sweeton kasi 41% lang and then may 8% slow. So, mas efficient yung throw shuriken tapos yung first skill ko is Sweeton. And then, for your setup, dapat naka-AFK in place ka tapos tumayo ka sa dulo nung for example, merong mobs. Ayan, tingnan nyo yung setup ko. Nandun ako sa dulo ng dalawang mobs na yan. So, pag nag-sweeton ako, abot ko yung mobs na nasa likod pa. So, ganun yung technically yung mechanics niya. So, magsusweeton siya, and then magbabato siya ng shuriken. So, yun na naman yung grinding ko. Hindi ganun kabilis yung grinding ko, mga tol. Kasi, ayan, sino nyo yung nasa guild namin? So, may level 38 na, level 36, 35, 34. Ayan. So, madami ng mas mataas ang level sa akin. And, nililich ko rin kasi si Mrs. Armada. So, hindi ko sinosolo yung XP. Siguro kung sinolo ko yung XP, baka medyo pantay-pantay ako dun sa kanila. Pero, kasama natin si Commander So, hindi natin siya iiwan sa pagpap. Actually, magka-level lang nga kami, yo. Palas kami 33. Ayan. So, yun lang yung i-share natin for our ninja job for today. And if you have any questions or if you have any violent reactions sa tinuro ko, baka naman mas okay yung sa inyo, please comment down below. Para matuto rin ako sa mga tropa natin dyan na meron ding different pa. Meron ding different approach sa pag-grind ng magical ninja nila. So, yun muna for now and see you on my next one. Salute sa inyong lahat. Bye!